Hello Universe, sa ngalan ng ating Diyos amang nasa langit na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po kayo ng isang mapayapa, masaya, masagana at pinagpalang buhay po sa bawat isa sa atin. This is Fabian at bago po ako mag-start ng ating topic, ang topic po na ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa makapangyarihang pag-ibig. Pero bago po ako magsimula sa kapahayagang ito, nais ko muna pong manalangin upang makamtan po natin ang katagumpayan ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah! Welcome Holy Spirit. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa mga pagkakataon na ito, pinupurit, pinapasalamatan at dinadakila ka namin, Panginoon, sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa, at ang Diyos na patuloy na nagmamahal at kumukupkup sa bawat isa sa amin. O Panginoon, sa mga pagkakataon na ito, lumalapit at dumudulog po kami sa iyo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, na wala kaming magagawa o Diyos kung kami po ay hiwalay sa iyo. Mahabag ka po sa aming mga pagkakasala at kahabagan mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo kami, o Diyos, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at ikaw ang Diyos na siyang magturo sa amin ng aming mga dapat gawin. Samahan kami sa mga pagkakataon na ito ng banal na Espiritu at maraming salamat po sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram, sa panibagong pag-asa, sa panibagong kalakasan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pagsubok na aming nararanasan, sa karunungan at kaalaman na kaloob mo po sa amin, sa mga pagsubok at sa mga biyaya at pagpapala, Panginoon, na laging inilalaan mo para sa amin. Sa mga solusyon ng mga karanasan namin sa mga problema, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin palagi sa iyo. At sa pagsama mo sa amin sa araw-araw, sa lahat ng oras, Panginoon, tunay nga po na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito. Bigyan mo, o Diyos, ng katagumpayan at maramdaman po ng bawat isa sa amin ang paghipo at pagsama, Panginoon, ng mayamang pakikisama ng Espiritu Santo. Maramdaman po ng bawat isa sa amin ang iyong presensya. At sino man, Panginoon, ang makakapanood o makakapakinig, Panginoon, ng aking tinig, ay ikaw po ang Diyos na makita. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking labi na pahiran mo ng banal na langis. At itago mo po ako sa iyong likuran. At ikaw po ang Diyos na mangusap sa bawat isa. Nahipuin mo, Panginoon, na magpakilala ka, na ikaw ang Diyos na kayang magbago ng buhay ng tao. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman na makaramdam, Panginoon, makaranas po, o Diyos, ng kagalingan at kaginhawaan, kagaanan sa kanilang pakiramdam. Sa may mga kabigatan, Panginoon, ay maramdaman po ang kagaanan sa kanila at kapayapaan sa kanilang puso't isip, dahil ikaw ang Diyos na bumabanayad at nagbibigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat isa. Sa may mga problema at suliranin, Panginoon, na hindi rin po malaman ang gagawin, patuloy pong samahan kami sa bawat isa sa amin, o Diyos, na maranasan po namin ang kapangyarihan mo. Pagpalain mo ang kapayagan mong ito. Take over, Holy Spirit, at magsalita ka, Panginoong Hesus, sa bawat isa sa amin. Mangusap ka at pinapapasok ka po namin sa aming buhay na maranasan namin ang kapangyarihan mo at mamuhay po kami ng matuwid na nakaugnay ayon sa kalooban mo. Maraming salamat po sa katagumpayan ng kapahayagan na ito ngayon at sa mga susunod pang mga oras, sa mga susunod na sandali. Ikaw po ang Diyos na makita at maranasan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At yun nga po, ang ating pong topic ay tungkol sa makapangyarihang pag-ibig. Ang topic po natin ay kukunin po natin sa Gospel ng 1 Corinthians 13, 1-13. Sabi po sa mensahe sa Gospel ng 1 Corinthians 13, 1-13, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya
na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nangakakilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong naganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Lahat po ng tao dito sa mundo ay may puso, tama po, di ba? Lahat ay nakakaramdam ng pagmamahal. At kapag tayo po ay nagmamahal, hindi po natin maiiwasan na masaktan. Madalas po yung mga nananakit sa atin ay yung mga malalapit pa po sa ating buhay. Katulad po ng mga taong minamahal natin, katulad po ng pamilya, minsan mga anak, minsan yung asawa. Kasi po nagmamahal tayo. Minsan mga kaibigan natin, minsan po mga, kung sino po yung malalapit sa atin, yan pa yung mga taong nananakit sa atin. At bakit po tayo nasasaktan ng gano'n? Dahil tayo po ay may puso, nagmamahal. Yan po yung topic natin na makapangyarihang pag-ibig. At ano po ba ang mga kayang gawin ng pag-ibig sa buhay ng tao? Unang-una po, kapag po tayo umiibig o nagmamahal, nagbabago po yung imahe natin bilang tao. Paano pong nagbabago? Siyempre, in love po tayo. Gusto nating ayusin yung sarili natin. Gusto nating maligo tayo araw-araw. Gusto nating magsipilyo. Gusto nating mag-makeup. Ayusin natin. Bumibili na po tayo ng mga pabango, ng mga deodorants, ng mga magagandang damit, ng magagandang sapatos. Kasi umiibig po tayo. Nag-glow up po yung spirit natin. So, nakikita po sa physical. Kapag po nagmamahal ng tao, gusto nating baguhin yung image natin kasi meron tayong inspirasyon. Nagiging inspirasyon natin po yung minamahal natin. So, umiibig po yung puso natin. At ano po ba ang kayang gawin ng pag-ibig na ito sa buhay natin? Kapag po tayo umiibig, nagiging maayos po yung ating buhay. Paano po nagiging maayos? Inaayos po natin paunti-unti ang lahat ng bagay kasi gusto nating lumakad sa katuwiran ng pagmamahal. Kapag po nagmamahal tayo, wala po tayong nakikita sa paligid natin na mali. Ang lahat ng bagay ay nasa kaayusan. Gusto nating maging mabuti sa ating sarili. Inaayos natin ang lahat sa ating buhay. Magsimula sa ulo hanggang talampakan, maging sa ating pananamit, maging sa ating puso na nagmamahal. Mas gusto nating i-express yung sarili natin dahil nararamdaman natin na nagmamahal tayo, gusto nating maging maayos. Lumalakad tayo sa katuwiran ng pag-ibig dahil yun ang utos sa atin ng Panginoon. Ang pag-ibig sa ating puso ay ang Diyos po yan. At kapag po tayo nagmamahal, ang nangyayari sa ating buhay na nagbabago ang ating imahe, nagpapalambot po ito ng ating puso. Ang sabi po sa mga salita ng John 13:34-35. Ang sabi po sa mensahe ng John 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa.
Sa ganito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So yun po ang mensahe sa atin ng Panginoon, na kung tayo po ay nag-iibigan sa bawat isa sa ating kapwa, na ibabahagi po natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa ating pong kapwa, nagkakaroon po tayo ng malambot na puso at nagiging po tayong sensitive sa mga bagay-bagay dahil po tayo ay may emosyon. Nararamdaman na po natin yung emosyon kasi po tayo yung nagmamahal. At kapag po tayo yung nagmamahal, nagbabago po yung buhay natin. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao, kaya ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita sa John 3:16, sabi po ng mensahe sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mahal po tayo ng Panginoon dahil ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay ibinigay niya po sa atin upang maging katubusan ng ating mga kasalanan. So ang pag-ibig po na bumubukal sa ating puso ay ang Panginoong Hesus. Na kung papapasukin po natin ang Panginoong Hesus, mararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos at ang malaking pagbabago sa ating buhay. Nagbabago po ang buhay natin kapag po tayo ay nagmamahal. Nagkakaroon po tayo ng pagbukas ng kamalayan na hinahanap po natin ang mas malalim na kahulugan ng buhay dahil po tayo umiibig, dahil tayo ay nagmamahal. Pag nagmamahal po ang tao, pag umiibig ang isang tao, lahat po ng bagay kayang gawin. Kaya mong tawirin ang lawak na karagatan. Sasabi nga po sa mga Makata, kaya kong tawirin ang bundok, kaya kong languyin ang dagat, dahil tayo po ay umiibig. Kaya po nating gawin ang lahat ng bagay. Pero sino po ba yung pag-ibig sa ating buhay? Yan po ang ating Panginoon, nagtatanim ng pag-ibig sa ating puso, na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Na kapag po tayo ay nagmamahal, nagiging mas malapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil mas ginugusto po natin yung mabubuting bagay na gagawin natin. Minsan naman po, nagmamahal po ang tao kahit nasasaktan na, kahit nahihirapan na. Patuloy pa rin pong nagtitiis, nagsasakripisyo. Dahil ang pag-ibig po ay matyagain. At ang bawat isang nagtitiis, nagbabata ng paghihirap at sakripisyo ay ang mga taong tunay na umiibig at nagmamahal. So bakit nga po ba nagmamahal ang tao? Para saan po ba? Ano ba ang dahilan at nagmamahal ang tao? Para ba libangan lang po ba? O pampalipas oras? O masabi lang na may karelasyon ka, kaya ka umiibig or nakikisama ka sa gusto mong kasama? Minsan nga po, sabi ko sa kanina na kahit maling pag-ibig po ay ipipilit pa natin. Kahit may masabi lang tayo na parang in po tayo na kailangan ko makipagrelasyon kasi nahuhuli na ako sa edad ko, kailangan ko ng magmahal, kailangan ko ng... Minsan po, yung maling pag-ibig na pinapapasok natin sa ating buhay, na tayo po ay napapahamak. Minsan po ito po ay lesson din sa atin para po tayo ay mag-grow. Naging leksyon din po ito sa ating buhay para po makita natin kung ano po yung mga kakayahan natin at potential natin na kaya pa nating gawin sa ating buhay upang malaman po natin kung ano pa yung purpose natin, kung bakit po tayo nandito sa sitwasyon na to. Minsan po yung makapangyarihang pag-ibig na yan po ang humuhubog at nagbabago sa tao kung bakit po tayo lumalago. Sabi po sa Mateo 22:37-30. Sabi po sa mensahe sa Mateo 22:37-9. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ito ang dakila ng pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po ang mensahe ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa na katulad po ng ating sarili. At ibigin natin ang Panginoon nating Diyos ng una, higit sa lahat. Nakauna-unahan nating mamahalin ang ating Panginoon. At katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, ay gano'n na lamang na mahalin din natin ang ating kapwa. So sa mensahe po ng Diyos, ang utos po niya,
mahalin po natin ng buong puso ang lahat ng nilikha niya. Kapag minamahal po natin ang kanyang mga nilikha, tayo po yun at ang ating mga kapwa-tao ay parang iniibig po natin ang ating Panginoon. Ang pagmamahal po sa Panginoon ay napakadakila. Kaya po tayo nagmamahal bilang tao. Dahil yun po ang utos sa kalooban na masunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Na kapag po tayo nabubuhay sa pag-ibig, wala po tayong makitang mali sa kapwa natin. Dahil iniibig natin ang ating Panginoon, natututo po tayong mahalin ang ating kapwa. Kasi ang ating Panginoon ay nagiging kawangis po natin na ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa atin, na maging kagaya po natin ang ating Panginoon, na tinuturuan tayo ng ating Panginoong Jesus. Simula nang siya ay bumaba dito at binigyan tayo ng kaligtasan, nagpakasakit ang Panginoong Jesus para sa atin upang makita natin na maging huwaran siya, na maging kawangis niya tayo, na kanya tayong minamahal. Na ang nais lamang ng Panginoon sa atin ay mag-ibigan tayo sa ating kapwa, tayo, ikaw, ako at ang ating kapwa, tayong magkaisa sa pag-ibig, dahil ang makapangyarihang pag-ibig na ito ay kayang baguhin ang buhay natin. Na kapag tayo umiibig, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa 1 John 4:7-9, ang mensahe ng Panginoon sa 1 John 4:7-9, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinapanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. So hindi po tayo pwedeng mabuhay sa sarili lang natin. Na ang Panginoong Jesus, na ating Diyos, tagapagligtas, personal na tagapagligtas, ay siyang kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. Na kung siya'y ating papapasuki, mararamdaman natin ang mainit na pagyakap at pagsama ng Espiritu Santo at ang panibagong buhay na punong-puno ng pag-ibig. Na ang Panginoong Jesus, na kapag pinapasok po natin sa ating buhay, ay maraming kayang gawin. Natututo po tayong magmahal. Mahalin ang sarili natin, mahalin ang ating kapwa. Higit sa lahat, mahalin ang ating Panginoon. Natututo po tayong manalangin. Nagkakaroon tayo ng paniniwala at pagtitiwala. Nananampalataya tayo na merong magagawa ang Diyos. Na ang dakilang pag-ibig na ito, na kaloob ng Panginoon, ay kayang-kayang baguhin ang ating buhay. At kapag binabago ng Diyos ang ating buhay, tayo bilang tao, na ibabahagi natin ito sa ating kapwa. Nagiging kasi po tayong mabuti sa ating kapwa. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siyang ginagawa mo rin sa akin. At yung mga taong hindi po kayang magbalik sa atin ng mga bagay na nagawa nating kabutihan, ang Panginoon po ang parang pinapautang natin. At siya po ang magbabalik sa atin sa mga paraan hindi rin naman natin inaasahan. Kaya wag po nating panghinayangan minsan yung mga bagay na nagagawa natin, dahil ang Diyos po ang nag-uutos nun sa atin. Minsan naiinis po tayo na parang may lumalapit sa atin na ating kapwa na hindi ka makatanggi kahit naiinis ka. Bakit? Hindi naman po yun siya ang nagsabi na tulungan mo siya, kundi ang Diyos ang kumakatok sa ating puso na nagsasabing lumalapit yung tao na yan sa'yo dahil inuutos ng Panginoon sa'yo bilang kapwa na tulungan mo. At kapag kumakatok ang Panginoon at tinugon mo, may pag-ibig ka sa puso mo. Ibig sabihin, minamahal mo ang Diyos na kahit bagamat labag man sa kalooban mo kung tutulong ka o parang mabigat sa atin bilang tao, kasi nature po natin bilang tao yung parang madamot, minsan nag-iisip tayo lalo kung hindi natin kakilala yung tutulungan natin. Pero sa ginawa mong pagtugon doon sa kapwa mo, sa pagtulong ay umiibig ka sa Panginoon. Paanong umiibig? Kasi minamahal mo rin ang iyong kapwa na ayaw mong mapahiya sa harapan ng Panginoon na hinihingi ng Diyos sa iyo na tulungan mo yung kapwa mo. Na parang nagiging katugunan ka sa kapwa mo, sa panalangin ng kapwa mo, ikaw ang ibinibigay na katugunan ng Panginoon sa taong yun. Kaya sa ginagawa mong kabutihan na yun, ikaw ay umiibig sa Panginoon at doon nakikita ng Panginoon
ang iyong puso. At ang Diyos naman ang gagawa ng paraan para maibalik sa iyo sa ibang paraan, sa ibang pangyayari ng buhay mo, yung kabutihang nagawa mo sa Kanya. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagmamahal. Dahil ibinibigay po natin ang kabutihan ng Panginoon, ini-spread natin ang love sa pamamagitan ng pusong nagmamahal din sa ating kapwa. Hindi naman po tayo nabubuhay lang para sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng mabuhay lang ng mag-isa dito sa mundo. Nabubuhay po tayo para sa isa't isa at mamamatay tayo para sa isa't isa. Hindi po pwedeng nabubuhay ka lang para sa ikaw lang. Walang sino man daw po ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang din po. Kundi lahat ay may pagsasakripisyo sa bawat isa sa atin, sa ating kapwa. At yan po ang kalooban ng Panginoon na tayo'y mag-ibigan. At yan po ang utos ng Diyos. Sino man umiibig sa kapwa ay siyang umiibig din sa Panginoon. Ang pag-ibig na bumubukal sa ating puso, ang makapangyarihang pag-ibig, yan po ang ating Panginoon Jesus. At nagmamahal tayo dahil sa kalooban po ng Panginoon. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa kahabagan niya, nakaugnay siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag nagmamahal po ang tao, ang Panginoong Hesus ay palaging nasa kalagitnaan natin. Ang sabi po sa mensahe ng Panginoon, kapag po tayo umiibig, may malaki pong pagbabago sa ating buhay. Nagiging po tayong masaya. Kasi nagmamahal po, nai-inspire po yung puso natin. Naguglow nga po tayo, di ba? Nagiging maayos po yung kaisipan natin kasi in love po tayo. Yung espiritu po natin nagmamahal. Nag-a-awakening po. Nabubuhay muli yung espiritu. So, masaya yung puso mo. Pag masaya po ang puso mo, nai-spread po natin yung kaligayahan natin, nai-extend natin sa kapwa natin. Siyempre, masaya tayo. Nagiging po tayong mabuti. Nagiging tayong mabait sa ating sarili. Nagiging rin tayong mabait sa ating kapwa. Kasi umiibig po tayo. At kapag po umiibig tayo, nakikita po yun sa atin bilang tao. Pumapayapa rin po ang pakiramdam natin kapag tayo'y nagmamahal. At meron pong iba't ibang uri ng pagmamahal. Ito po yung tinatawag na agape, philia, eros, at storge. Ano po ba yung mga iba't ibang uri ng pagmamahal? Yung agape po. Ito po yung pinakamataas na uri ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Katulad po ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Yung eros po. Ito yung pagmamahal batay sa nais ng tao. Yung pagnanasa kung paano maibigay ang kasiyahan sa sarili. Yung philia naman po. Yung pagmamahal sa kaibigan. Yung affection or storge. Yan po yung pagmamahal sa pamilya. Sa mga kapatid, sa mga malalapit sa buhay, o malapit ang loob sa isa't isa. So yan pong pagmamahal na yan ay iba-iba po ang ibig sabihin. Suriin po natin ang ating puso. Kung ang pagmamahal po ba natin ay unconditional. Kasi yun nga po, sa iba't ibang uri ng pagmamahal, may papahayag po natin sa ating kapwa kung ano po ba yung intention natin bilang nagmamahal. May intention po ba tayo kaya tayo umiibig or pang sariling intention lang ba natin yung ginagawa natin kaya ipinapakita natin kunwari na tayo ay nagmamahal o umiibig sa ating kapwa o yung puso po natin ay nagmamahal ng katulad sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating pong Panginoong Hesus walang pinipiling tao kung sino ang iibigin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ka, anong uri ka ng tao, anong pinanggalingan mo, anong edad mo, sino ka? May ngipin ka o wala? Hindi tinitingnan ng Diyos. Makasalanan ka? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka karumi. Kapag ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay pinapasok natin sa ating buhay, tinanggap natin siya sa ating buhay, walang hindi siya kayang gawin sa ating buhay para tayo linisin. Kahit gaano tayo karumi, kahit inaayawan tayo ng ating kapwa, kapag ang Diyos minamahal tayo, mararamdaman natin ang mainit na pagsama ng ating Panginoong Hesus. Sinasamahan tayo, hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Kahit minsan, ang tingin sa atin ng ating kapwa parang nakakatawa na, minsan parang, kasi tinitingnan din natin ang ating sarili na parang hindi tayo karapat-dapat. Pero kung ang Diyos na minamarapat tayo, iniibig tayo ng Panginoon, kaibig-ibig tayo sa Diyos, bagamat sa tao hindi,
tingnan po natin ang ating sarili. Nakarapat dapat tayo sa pagmamahal. Huwag nating i-degrade ang ating sarili. Huwag nating i-degrade yung buhay natin na hindi ako karapat dapat dito. Hindi po. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Nagmamahal ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayong magmahal, umibig at binabago po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig niya. At kapag iniibig po tayo ng Panginoon, ibig sabihin, pinatawad po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Tinatanggap po tayo ng Panginoon, minamarapat po tayo ng Panginoon at naririnig ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Ang unconditional love po ng Panginoon para sa atin ay nagbabago at naguhubog po ng ating buhay. Inaayos ng Panginoon ang lahat sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Ang Panginoong Hesus, pag na-encounter po natin, para ka pong nakatanggap ng isang malaking biyaya at isang malaking milagro ang mararanasan mo na binabago niya po ang buong pagkatao mo. Kapag ka po nagmamahal ka, masaya ka, nag-glow up ang espiritu mo, nakikita sa buong pagkatao mo na kahit minsan nga kahit walang-wala kang pera, kapag ka na once na encounter mo po ang Panginoon, kahit ano pa ang uri ng kalagayan mo, at inayos ka, itinayo ka ng Panginoon, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Hindi lang dahil sa pera kaya ka kailangan makipagsabayan sa mundo. Hindi lang po doon. Hindi po tinitingnan ng Panginoon ang katatayuan natin. Minsan minamarapat ng Diyos ang mga taong may malinis na puso at may mabuting intensyon sa ating kapwa. Kapag mabuti po ang intensyon mo sa iyong kapwa at minamahal mo ang iyong kapwa nang wala pong boundaries, wala kang pinipiling tao, hindi mo binibigyan ng limitasyon yung mga taong mamahalin mo. Hindi ko po sinabing yakapin na parang literal na magmamahalan. Kasi ang pagmamahal po na unconditional love ay kaya mong magmahal kahit sino yan, kahit anong uri ng tao yan. Hindi naman sinasabi pong kupkupin mo or ampunin mo kasi mahal na mahal mo po yung mga nandiyan. Kasi kailangan rin po natin silang maihatid sa paanan ng Panginoon. Kundi, hindi lang po sa religion ang tinitingnan. Wag natin bigyan ng boundaries yung pagtulong natin at kahabagan natin sa ating kapwa. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, sinasabi nga po ng Panginoon na wala siyang pinipili. Lahat niya mahal kahit anong katatayuan mo. Kahit mamamatay tao, kahit napakaruming uri ng tao, kahit ano pang karamdaman mo, kahit ano pa ang pinanggalingan mo. Kapag ayaw sa'yo ng kapwa mo, ayaw sa'yo ng tao, merong Diyos na tatanggap sa'yo. Merong Diyos na laging nandyan, handang yumakap sa atin. At yan po yung pag-ibig ng Panginoon, na kapag pinapasok po natin sa ating buhay, yan po yung makapangyarihang pag-ibig na kayang magbago ng buhay ng bawat isa sa atin. At nakikita po yan. Hindi yan instant. Mahabang sakripisyo, mahabang proseso, pero makikita mo po na hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Na kahit anong mangyari sa atin, ang Diyos na pinapasok natin sa ating buhay na ang Panginoong Hesus, yan po ang Diyos na pumapayapa, bumabanayad at tunay na nagmamahal at hindi mangiiwan sa atin. Yan po yung makapangyarihang pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan inaakala natin ang pag-ibig sa mag-asawa lang, sa mga magkarelasyon lang, sa boyfriend. Hindi po. Ang tunay na pag-ibig ay ang Panginoong Hesus na bumubukal sa ating puso. Ang makapangyarihang pag-ibig na kayang magbago ng buhay ng tao at nag-e-extend po yan sa buhay din ng bawat isa. Na kapag may pag-ibig ka sa puso mo, bumubukal yan, nakikita yan sa aura mo, at nakikita kung paano ka maging tao sa kapwa mo. Paano ka, papansinin mo ba sila kung halimbawa nakakaangat ka? Magyayabang ka ba? Kapag halimbawa binago ka ng Diyos, inayos ng Diyos ang buhay mo dahil sa makapangyarihang pag-ibig na nararanasan mo, mangahama ka ba ng kapwa mo na humihingi at lumalapit ng tulong sa'yo? Pero kung ang puso po natin ay tunay na nagmamahal at nagbibigay tayo ng tunay na pagmamahal na kaloob ng Panginoon, sa kapwa natin na iniibig din po natin, na i-extend po natin yung love na bigay ng Panginoon sa atin. At yun po ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong katatayuan natin sa buhay. Tinitingnan ng Panginoon kung paano natin siya nagiging kawangis bilang siya ay Diyos at tayo ay tao, na hinuhulma ang ating puso, na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng sa ating sarili. So yun po ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon. At gaano nga po ba makapangyarihan ang pag-ibig na bumubukal sa puso ng bawat isa sa lahat ng tao. Ang sabi po sa Mateo 5:43-45,
Mensahe po sa Mateo 5:43-45. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito po yung mensahe ng Panginoon, sinasabi ko nga kanina, na wala pong pinipili ang Diyos sa katatayuan ng buhay ng tao. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano tayo kahirap, gaano tayo kayaman, gaano tayo karaming pera, kasagana sa material na bagay. Hindi po tinitingnan ng Panginoon yung karanasan natin sa nakaraang buhay. Hindi niya tinitingnan kahit gaano tayo karumi. Ang kaligtasan po na bigay ng Panginoong Yesus ay para sa isa't isa, para sa lahat ng tao sa buong sandaigdigan, para po sa lahat ng tao. Hindi po para lang sa akin, hindi lang para sa iyo, para sa ating lahat. Lahat ng tao, karapat dapat tumanggap ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Kung papapasukin natin ang Panginoong Hesus at tatanggapin natin na siya ang personal na tagapagligtas ng ating buhay. Kapag kumakatok po ang Panginoon sa ating buhay, hayaan po natin ang Panginoon na baguhin tayo. Papasukin natin siya, tanggapin natin siya, magpasakop po tayo sa kapangyarihan niya. Hindi naman po talaga nagsasalita ang Panginoon na parang tao lang nakikipag-usap ng katulad ng ganito. Kundi may mga tinig po sa ating paligid, minsan nakapaskil, minsan nagsasalita ang ating kapwa. Yan po yung mga, tapos kung maririnig po natin, minsan yan po yung tinig ng Panginoon na dapat nating marinig na mensahe. Na hindi nga tinitingnan ng Panginoon kung sino ka, anong katatayuan mo, kahit gaano ka karumi. Hindi tinitingnan ng Diyos ang kasalanan ng tao. Tinitingnan po ng Panginoon kung magpapasakop ka, tatanggapin mo siya, at hahayaan mo siyang maging hari at tagapagligtas ng buhay mo. Siya ang magtutuwid sa buhay mo. Hindi lang sa buhay mo, sa buhay ko rin po, na inaayos ng Panginoong Yesus. Yun ang tinitingnan po ng Panginoon, ang ating puso, na umiibig tayo sa Kanya. At kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon, lahat ng bagay ay kaya niya pong ayusin at baguhin sa ating buhay. At ano po yung mga kapangyarihang karanasan ng pag-ibig sa ating puso? Ano po yung mga kayang gawin nito sa ating buhay pag mayroon po tayong pag-ibig? Ano yung gaano makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Nagiging pong mapagpatawad ang tao. Nakakalimot po tayo dun sa mga nagawang pagkakasala ng ating kapwa. Natututo po tayong patawarin ang ating kapwa, natututo tayong manalangin, natututo po tayong kalimutan ito, na yung mga masasakit na karanasan natin, naaalala po natin, hindi maiiwasang hindi natin maalala kasi tao lang po tayo. Pero marunong po tayong magkaroon ng kahabagan at pagpapatawad sa ating puso. Hindi lang po dahil pinapatawad natin sila na nagkasala sa atin, kundi po pinapatawad natin ang ating sarili para lumaya po tayo dun sa mga mabibigat na nakaraan na hindi natin nilalagyan na ng basura ang ating puso dahil hindi natin kayang dalahin. Ayaw natin magkaroon po ng sakit ng mga strokes o sakit ng migraine sa ulo. Magkakasakit po tayo ng cancer sa utak dahil iniisip natin yung mga kasalanan na pwede naman po natin kalimutan na yung nakaraan. Na pwede naman na po tayong mag-move forward sa ating buhay dahil umiibig na po ang ating puso. Kailangan po nating magpatawad. Yun po ang kapangyarihang gawa ng pag-ibig sa buhay ng tao. Na ang Diyos na nagbigay ng pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin ay natututo po tayong hulmahin ang ating buhay. Ang Diyos po ang humuhulma ng ating buhay. At sa paghulma ng Panginoon na ito, natuturuan po tayo ng Panginoon na magpatawad. Kaya tayo naman po dahil umiibig na tayo sa Panginoon, na-adapt po natin ang turo ng Diyos sa atin na magpatawad tayo ng ating kapwa. Ano pa po? Nagiging po tayong matiisin at matyagain po sa ating buhay. Matiisin na po tayo. Hindi na tayo parang madaling-madali. Kasi umiibig po tayo eh. Meron po tayong pagpapasensya. Narunong na po tayong tumanggap. Kaya, nagiging na po tayong matiisin. May pagsasakripisyo
na nagiging huwaran ang Panginoong Hesus sa atin, na ginagaya natin ang pagtitiis niya, ang pagtitiyaga niya sa atin, na magkaroon tayo ng kaligtasan. So, pag umiibig po tayo, yung pagtitiis po natin, pagsasakripisyo natin sa ating buhay, na i-apply po natin sa ating sarili. Ang mensahe po sa 1 Corinthians 13:4-7, sabi po ng mensahe sa 1 Corinthians 13:4-7, ang pag-ibig ay may pagpahinukot at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So yun pong pag-ibig na kaloob ng Panginoon sa ating buhay, na nakatanim sa ating puso, ay nagigipong ay nahuhulma po ang ating puso at nagkakaroon po tayo ng pagtitiis at pagtitiyaga. Marami pong gift ang pagmamahal sa buhay ng tao. Nakala po natin parang pagka nagmahal tayo, parang wala lang, parang hindi kaya pong mag-grow. Nag-grow po ang tao sa tuwing nagmamahal. Yun nga po ang sinasabi ko na nagiging tayong masaya, nagiging tayong nag-glow po ang ating aura kasi umiibig po tayo at ang pag-ibig na yun ng ating Panginoon. At ganun ko po, makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay na natututo po tayo maging matiisin at matsagain. Kasi yun po ang regalo ng pag-ibig sa atin, na nahuhulma tayo, na nag-grow ang tao sa ganung paraan. Nakikita po sa atin ang wangis ng Panginoon na marunong na tayong magmahal, marunong na tayong magpatawad, marunong tayong magtiis at magtiyaga sa kalooban ng Panginoon. Dahil normal po sa buhay ng tao ang laging may pagsubok. At kapag umiibig tayo, ay nakakaranas naman po talaga tayo ng mga pain, ng mga sakit, ng mga emosyon, ng mga pains. Dahil hindi po maiiwasan na kapag umiibig tayo po ay masasaktan. Pero dun po sa mga pain na yan, dun po tayo pinapalakas, pinapatatag ng Panginoon sa mga karanasan natin kung bakit tayo nakakaramdam ng mga painful kapag po tayo nagmamahal. At nagkakaroon din po tayo ng malaking pang-unawa sa ating buhay kapag po tayo umiibig. Yan po, ganun po ka-powerful ang pag-ibig sa buhay ng tao. Nagkakaroon po tayo ng pang-unawa, nabubuksan yung mga gift natin na yan pong pang-unawa is gift din po yan ng pagmamahal na kaloob ng Panginoon. Kasi nauunawaan natin ang ating kapwa. Nauunawaan po natin sila sa kanilang mga karanasan na yan po yung ibigin mo ang iyong kapwa. Maunawaan natin ang ating kapwa. Hindi sa lahat ng oras, kasi tayo po ay tao lang. Hindi sa lahat ng oras kailangan, sinasabi natin, hindi sa lahat ng oras kailangan nating maunawaan. Uunawain po natin ang ating kapwa. Kasi kung i-compare po natin sila na, kung titingnan lang po natin yung ating sarili na tayo po ay perfect na, ay ayokong lapitan to kasi mahahawa ako nito. Ganyan po ang mindset natin bilang tao. Nagkakaroon po tayo ng pagmamalaki sa ating buhay, lalo na kapag po maayos ang kalagayan natin. Nagkakaroon po tayo ng parang ipinagmamalaki natin, ipinagyayabang natin kung anong katatayuan natin doon sa level ng taong lumalapit sa atin. Pero ang utos po ng Panginoon na kapag po tayo umiibig, unawain din po natin ang ating kapwa. Yan po yung pag-ibig natin sa ating kapwa na nagagawa po ng pag-ibig sa buhay ng tao, na gift po sa atin ng Panginoon, na magkaroon tayo ng malaking pang-unawa sa ating buhay. Pag naunawaan po natin ang ating kapwa, nakakaramdam po ang ating kapwa na ito na meron palang taong makakaunawa sa kanya. Nakakaramdam po siya na meron palang tao din na sa ganung kalalagayan niya, na akala niya wala na makakaintindi, meron po pala nakakaintindi. At kapag once na iparamdam po natin ang pag-ibig sa ating kapwa, gagayahin naman niya yan at maisisan din, ipapahayag din po yan, yung pang-unawa na yan, sa ibang paraan, kapag siya naman po ang naka-encounter ng ganong situation. So yun po ay pag-ibig din sa ating kapwa. At ganun po ka-powerful na natututo po tayo magpatawad, natututo po tayo maging matiisin at matsagain, at nagiging po tayong mapang-unawa sa ating kapwa. At yun po mga nakagawa sa atin ng hindi maganda,
dahil nauunawaan po natin sila. Pinapatawad na lang po natin. Binibigyan na lang po natin ng paglaya yung sarili natin sa ganung kalagayan para makahinga po tayo at makaramdam po tayo ng kapayapaan. Ang sabi naman po sa Leviticus 19:18, sabi po ng mensahe sa Leviticus 19:18, huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Diyos po ang nagsabi na huwag po tayong maghiganti, huwag tayong gumawa ng masama sa ating kapwa. Na hayaan po natin, ibigay natin sa kamay ng Panginoon ang paghihiganti. Hindi yung tayo po ilalagay natin sa ating mga kamay. Pero hindi naman po maiiwasan dahil hindi po tayo pare-pareho ng mindset. Pero yun po ang utos ng Panginoon na hayaan natin, ibigay natin ang kagantihan sa Panginoon. Yun na, dun po pumapasok yung natututo po tayong mangunawa sa ating kapwa. Ganun po makapangyarihan ang pag-ibig na bumubukal sa puso ng tao. Na maging po ang ating mga kaaway ay naipapanalangin po natin. Nagigi po tayong mapanalanginin o mas lalo po tayo napapalapit sa Diyos sa pagiging pong madasali natin. Kasi may pag-ibig po tayo sa puso. Ang Panginoong Hesus po yan, nagnanais po tayo na mas mapalapit po tayo sa ating amang nasa langit. Kaya nagigi po tayong madasalin. Kapag po umiibig ang tao, nagigi po yung mapanalanginin. Kasi lahat po ng nais natin, imbis na gumanti tayo, imbis na gumawa tayo para sa sarili lang natin, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman, ipinapanalangin po natin ang lahat ng bagay. Ang sabi po sa Psalms 143:8-9, ang mensahe po ng Panginoon sa Psalms 143:8-9, iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa aking mga kaaway. Tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. Ang ibig po dito sabihin sa mensahe ng Panginoon na yung kapangyarihan po ng pag-ibig sa ating puso na bumubukal. Imbis po na gumawa tayo ng hindi maganda, ipinapanalangin po natin sa ating Diyos amang nasa langit ang lahat ng bagay. Hinihingi natin sa mga kamay niya na ingatan niya tayo, bigyan tayo ng kaligtasan, at ang Diyos naman na ating pinapanalanginan, siya ang nakakasiyasat ng ating puso't isip. At ang taong malapit sa Panginoon ay agarang tinutugon ng Panginoon. Kaya kung sino man ang nakagawa sa atin ng hindi maganda at ipinapanalangin natin, hindi natin ipinapanalangin na patayin mo ito, Lord, o kaya gawan mo ito, Lord, na hindi maganda, iganti mo po ako. Hindi. Ipanalangin din natin na hipuin ng Panginoon ang puso ng taong ito na nakagawa sa atin ng hindi maganda, upang maramdaman naman ng taong ito na ating ipinapanalangin at maranasan niya ang kaligtasan ding naranasan natin. Sa bawat panalangin natin na ipinapanalangin natin ang taong nakagawa sa ating hindi maganda, inaakay yan ng Panginoon patungo sa pagsisisi at sa pagbabago, at natututo, nararamdaman na gusto rin niya palang maranasan ang karanasan natin, ang kaligtasan tinanggap natin sa ating Panginoon. So kapag po tayo, ginagamit po tayo ng Panginoon, hindi lang minsan ginagamit tayo, akala natin ginagamit lang tayo sa pagpapautang, sa pagbibigay, hindi po. Minsan ginagamit din tayo ng Panginoon, ipanalangin natin ang ating kapwa dahil gusto ng ating amang nasa langit na maramdaman ang kaligtasang kaloob ng Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon na lahat ng mga nilikha niya ay magpuri sa Kanya. Yun nga po na hindi niya pinipili kung anong katatayuan mo. Kasi minsan, kahit gaano yung kasama, pero pag pinili yan ng Panginoon at nagbago yan, higit pa sa malinis na kayang baguhin ng Panginoon ang buhay niya. At kapag ang masama, ang tunay na nagbago, marami ang kayang gawin. Nagiging buhay na patotoo ang buhay niya sa kabutihan ng Panginoon. Kaya wag po natin tawaran kung ano ang kakayahan ng Diyos sa mga masasamang tao, kasi hindi po nagpapastol ang Panginoong Hesus sa mabubuting tupa. Hindi lang po doon, kundi pinapastulan at hinahanap ng Panginoong Hesus ang mga anak na naliligaw ng landas. Kaya tayo po na umiibig sa ating kapwa, tayo na nakaramdam ng pag-ibig ng Panginoon,
tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin. Yan po yung kapangyarihan ng pag-ibig. Nagiging po tayo mapanalangin, hindi po yan tayo flesh po tayo. Pero yan po yung espiritu natin, espiritu sa espiritu na itinuturo ng Panginoon sa ating espiritu na manalangin tayo. Ipanalangin mo ang kapwa mo, huwag kang maghiganti. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa para sa atin. Inaakay ng Panginoon ng kabutihan ng Diyos sa pagsisisi ang mga taong ipinapanalangin natin at tumitingin sa ating pananampalataya. Kung mabuti pong intensyon ng ating pananalangin, naririnig agad ng Panginoon. Wala po yung boundaries. Agad po yan nakakarating kaagad. Mabangong samyo sa Panginoon na marinig niya ang ating mga panalangin. So yun po, nagiging mapanalangin tayo dahil sa makapangyarihang pag-ibig na nasa ating puso. Nagiging po tayo madasalin, nagiging tayo mapagpatawad, nagiging tayo matyagain. At yun po, sabi po sa mensahe ng John 14:27, sabi po sa John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, at ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso ni matakot man. So yun pong mensahe ng Panginoon, na kapag tayo po ay nananalangin, nakakaranas po tayo lagi ng kapayapaan. Mapayapa po ang ating puso, mapayapa po ang ating isip. Hindi na po tayo nag-iisip sa ating kapwa na gantihan. Hindi na po tayo nag-iisip na makagawa ng hindi maganda. Kasi binabanayad, pinapayapa po ng Panginoon ang ating buhay sa tuwing po tayo nananalangin. Nakakatagpo natin ang mayamang pakikisama ng Espiritu Santo kapag po tayo nananalangin. Ang pananampalataya at pananalangin po natin sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo na meron po siyang magagawa. Ganun po kamakapangyarihan ng pag-ibig na kaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala po akong ibang intensyon sa mga ginagawa ko ito, sa kapahayagan na kaloob ng Panginoon, kundi mahipo ng Diyos ang puso ng bawat isa, maging buhay na patutuo po ang aking buhay sa harapan ng mga tao na nakakapanood o nakakapakinig po nitong video na ito. Wala po akong ibang intensyon. Hindi rin po ako manghihingi ng kahit na ano, kundi gusto ko pong i-share yung kabutihang naranasan ko sa buhay kong ito, sa kapanahunan na ito, na bigay po ng Panginoon. Minsan po, sa kalooban ng Diyos, marami po tayong hinahanap pa. Pero ang tunay po na gusto lang ng Panginoon, matuto po tayong magtiwala sa kalooban niya. Matuto po tayong magtiwala sa buhay na gusto niya para sa atin. Minsan, mahihilo po tayo, mahihirapan tayo sa mga bagay. Kaya questionin natin ang Panginoon, bakit ako? Bakit ganito? Kasi tao lang po tayo eh. Pero kung bubuksan po natin ang ating puso't isip at uunawain natin ang kalooban ng Panginoon, na napakaganda po ng buhay na gusto ng Panginoon sa atin, na lumakad tayo sa kanyang kalooban at isama po natin siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Isama natin siya sa bawat gagawin natin, na ibigin natin ang ating Panginoon ng higit pa sa ating buhay, buong puso't, buong isip at buong kaluluwa, at ibigin po natin ang ating kapwa ng gaya ng sa ating sarili. Yan lang po yung kautusan na itinuturo ng Panginoon, na ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon sa mensahe niya. Ang magmahal po tayo at ang makapangyarihang pag-ibig na ito na kaya pong magbago ng buhay ng tao. Dahil po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa 1 Corinto 13:13. Mensahe po ng Diyos sa 1 Corinto 13:13. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Wala pong pinakadakila dito sa mundo, kundi ang pag-ibig. Minsan po kahit ano pa ang katatayuan natin, kahit gaano po tayo kamagdasalin, kahit gaano po tayo kalapit sa ginagawa nating pagrelihiyon, pag wala po tayong pag-ibig sa ating puso upang unawa, hindi po natin maibabahagi sa ating kapwa yung pag-ibig na gusto ng Panginoon para sa ating buhay, na ibinibigay niya. Kasi po ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional. Wala pong hinihinging kahit na anong kapalit. Nagbibigay ka ng walang kahit na anong kapalit. Mabuti man o masama, bata man o matanda, makasalanan man o hindi, lahat po ng nilikha ng Panginoon
tao sa mundo ay mahal ng Diyos. Wala pong pinipili ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. At ang pinakadakila po sa lahat, sa kautusan ng Panginoon, ay ang pag-ibig. Yan po ang turo ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Hesus na nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng ating sarili. At ipalaganap po natin ang pagmamahal. Hindi po ganun kadali ang magmahal. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Pero pag ang Diyos po ang sentro ng ating buhay, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang Diyos na ay nagpapatawad, tayo pa po kayang tao. Makakapagpatawad ka lang kapag may pag-ibig ka sa iyong puso. At yun po ang nais na ipabatid ng ating Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon sa John 1:1. Sabi po ng Panginoon sa mensahe sa John 1:1, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ano po ba yung verbo? Salita. Ang Diyos ay salita. Ano po yung salita? Nandito sa Bible. Kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos po ang nangungusap para sa atin. Kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga buhay na salita na siyang magrerema sa ating buong pagkita, sa ating puso't isip at kaluluwa, na siya pong maipapamuhay natin. Pero ang pinakahigit po at pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Palagi po tayong umibig sa ating kapwa. Mahalin po natin ang ating kapwa at magkaroon po tayo ng pangunawa at pagpapatawad, katulad po ng kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon. Kung paano po natin pinapasok ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, ay maibahagi po natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. Nang sa gayoy, maranasan din po ng bawat isa sa atin, ng ating kapwa, ang pagmamahal na kaloob ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihang loob mo sa mga pagkakataon na ito, sa katagumpayan ng kapahayagan na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo, na ikaw ang Diyos na naluwalhati, ang Diyos na laging mapapurihan, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na patuloy na kumukup-kup at nagmamahal sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah! Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa na nakinig na noon. Pagpalain mo po na magkaroon ng kagaanan ang puso't isip at kapayapaan ng mga taong nababalisa, at magkaroon po, Diyos, ng katugunan sa bawat isa sa aming mga kahilingan. Ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Payapain mo, Panginoon, ang aming mga puso't isip at patuloy na mamuhay, Panginoon, kami sa pag-ibig na katulad sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus. Maramdaman po namin ang mayamang pakikisama palagi ng Espiritu Santo, at dalahin at akayin po nawa ang bawat isa sa amin patungo sa pagsisisi at sa pagbabago. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo po, Panginoon, ang kapahayagan mong ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.